For our problem, the transmission tower is subjected to lateral loads as shown. Determine the following. A. Resultant reaction at B. B. Force of member BC. And C. Force of member EG. Ilagay natin yung equivalent reaction ng roller at A and hinge at B. Yung roller sa A ay merong vertical reaction. If we analyze first our figure, kapag nag-take tayo ng summation moment at point B, lahat ng lateral loads ay magkikreate ng clockwise moment sa point B. Therefore, para maging equilibrium yung ating system, yung reaction ng roller sa A ay dapat pa-downward para mag-create siya ng counterclockwise moment na siya kokontra dito sa mga lateral loads na naka-apply sa transmission tower. I-denote natin yung reaction na to as RA. Yung hinge support sa point B ay merong vertical and horizontal reaction. Dahil pa downward na yung RA, yung vertical component ng reaction sa B ay dapat pa-upward. At dahil puro pa kanan itong lateral loads, dapat yung horizontal component ng reaction sa B ay pakaliwa. I-designate natin as RBB yung vertical component ng reaction sa point B and RBH yung horizontal component ng reaction sa point B. Ang hinahanap sa question letter A is the resultant reaction at B, which is ito yun. I-designate natin as RB yung resultant reaction ng hinge support sa point B. Mag-take tayo ng summation forces horizontal is equal to 0 at i-take lahat ng pakanan na force as positive. By doing this, makukuha na natin directly yung value ng RBH. Lahat ng pakanan, first is yung 4 kN sa point G plus yung 6 kN sa point E plus yung 6 kN sa point C minus RBH equal to 0. And the value of RBH is equal to 16 kN. Kapag nag-take tayo ng summation forces vertical, dalawang unknown yung lilitaw sa ating equation, which is RA and RBB. Since ang kailangan natin para makuha yung value ng resultant reaction sa B ay yung RBB and RBH, mag-take na lang tayo ng summation of moment at point A para makuha yung vertical component ng reaction ng hinge sa B. By taking summation of moment at point A is equal to 0, i-take natin lahat ng clockwise moment as positive. Ang first na i-moment natin ay yung 6 kN, yung naka-apply sa point C. Ang moment arm ng force na to sa point A ay 3.2 meters. Yung 6 kN force na to ay magkikreate ng clockwise moment sa point A, same as to this force, and same as to this force. So, lahat sila ay positive sa ating magiging equation. Ang next na i-moment natin ay itong 6 kN sa point E. Ang moment arm ng force na yan sa point A ay 3.2 meters plus 3.2 meters equal to 6.4 meters. Next ay yung 4 kN force sa point G. Ang moment arm ng force na to sa point A ay 3.2 meters plus 3.2 meters plus 3.2 meters. That was equal to 9.6 meters. Yung RBH and RA ay magpapass through mismo sa point A. Therefore, 0 yung moment nila sa point A. Ang magkikreate na lang ng moment sa point A ay yung RBB. RBB, ang moment arm ng RBB sa point A ay 4.5 meters plus 4.5 meters equal to 9 meters. Yung RBB ay magro-rotate ng pa-counterclockwise sa point A. Therefore, negative yung sign niya sa equation natin na to. Equal to 0.
And the value of RBB is equal to 10.67 kilonewton. Positive, ibig sabihin tama yung inassume natin na direction ng RBB, which is upward. Hindi ko na ilagay yung direction ng RBH, pakaliwa. Kaya naman, yung direction ng resultant reaction sa point B ay upward to the left. Ito yung RB, upward. Yung RBH, pakaliwa. At ito yung RB. Yung side na to ay equal din sa RBH. Ito naman ay RBB. I-consider natin yung triangle na to. And using the concept of Pythagorean theorem, makukuha na natin yung value ng RB. RB is equal to square root of RB vertical squared plus RB horizontal squared. Ang value ng RBB ay 10.67 kilonewton squared. At ang value ng RBH ay 16 kilonewton squared. At ang value ng RB or the resultant reaction ng hinge sa B ay 19.23 kilonewton. Next question, determine the force of member AC. Ito yung member AC at yung force ng member na to yung hinahanap sa problem. Ilagay ko lang yung value na nakuha natin sa question letter A. Kasi magagamit natin to sa question letter B. Mag-take ako ng summation forces vertical is equal to 0. At i-take natin lahat ng upward na force as positive. From this, madedetermine na natin na ang value ng RA ay equal sa 10.67 kilonewton. Pero yung RA ay downward. I-take natin yung free body diagram ng joint A. Ilagay natin lahat ng force na nag-a-act sa joint A. First ay yung RA. Next ay yung force ng member AI. And the force of member AC. I-denote natin yung force na to as FAI. And this is FAC. Dahil pa downward yung RA at ang meron lang vertical component ay yung FAC, para magkaroon siya ng vertical component, dapat yung direction niya ay tension. At dahil pa kanan yung horizontal component ng FAC, dapat yung direction ng FAI ay pakaliwa. Kapag nag-take tayo ng summation forces vertical, makukuha na natin yung value ng FAC. Kaso wala tayong angle or slope ng FAC. Kunin natin muna yung kanyang angle or slope. Balik tayo sa ating pinakatras. Ito yung member AC. So, diretsuhin natin to hanggang sa point G. From this line, makakabuo tayo ng isang right triangle. Yan. Yung vertical side ng triangle na drawing ko ay makukuha natin, which is equal to 3.2 plus 3.2 plus 3.2. Therefore, yung vertical side ng triangle na yan ay 9.6 meters. I-redraw ko lang na mas maliit yung triangle. 9.6 meters yung vertical side ng triangle na yan. Ngayon naman, ano yung horizontal side ng triangle na to? Based from our figure, we can say that the geometrical shape of the truss is symmetrical.
Kung 2.6 meters yung length ng member GH, kapag hinati natin yan, equal sa 1.3 meters yung kalahati ng member na yan. Ito din yan. So ano ngayon yung length ng horizontal side ng ating triangle? Equal to 3.20 meters. Ito na ngayon yung side ng color red na triangle. From this, pwede natin kunin yung slope triangle ng member AC. Since divisible ng 3.2 yung horizontal and vertical side ng triangle, therefore 3.2 meters over 3.2 meters equal to 1. Yung vertical side naman, 9.6 meters over 3.2 meters equal to 3. Kaya ang magiging slope triangle natin is 1 horizontal is to 3 vertical. At ang hypotenuse side ng ating slope triangle ay equal sa square root ng 10. Mag-take tayo ng summation forces vertical is equal to 0. I-take natin lahat ng upward force as positive. First is yung vertical component ng FAC, which is equal to FAC multiplied by the vertical side ng slope triangle 3 over hypotenuse side ng slope triangle square root of 10. Minus RA. Ang value ng RA ay 10.67 kN. Equal to 0. And the value of FAC is equal to 10.67 kN multiplied by square root of 10 over 3. FAC is equal to 11.25 kN positive. Ang direction ng FAC ay tension.